Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Amboy. Taong 1954. Boac, Marinduque. 9 gulang pa lamang si Amboy na mga panahong ito. Bigla na lamang may mga taong dumating sa tahanan. Hinamak ang mag-anak. Pinagpapatay at sinunog pa isa-isa ang katawan. Mabuti na lamang ay naitakas si Amboy ng ina. Ngunit sa kasamaang palad, inabot din ang nanay ni Amboy at mabuti na lamang. Naitawid na ang bata sa ilog at naitago sa isang banda. Pinatay din ang nanay ni Amboy sa harap mismo ng mga mata. Kaya maagang naulila si Amboy. Patay ang 2 kapatid, kasama ang nanay, tatay at lola sa hindi malamang dahilan. Tila galit na galit ang mga tao sa kanilang angkan. Hindi niya nakilala ang mga ito maliban sa mga palatandaan sa muka. 4 at kaswal lamang ang kasuotan. Hindi niya lubos maisip kung kabilang ba sa lugar ang mga salarin, sapagkat yon ang unang beses niyang nakita ang mga itsura nito. 2 araw na natili si Amboy sa pinagtataguan. Hindi lumabas ang bata dala ng matinding takot na baka may makakita at patayin din siya. Nang masiguradong tahimik at wala ng tao sa lugar, saka pa lamang lumabas si Amboy. Hapon na ng mga sandaling yun, malapit nang sumaklob ang dilim sa liwanag. Maingat na binalikan ng bata ang tahanan. Naabutan niya ang mga sunog na labi na nagmistulang panggatong at malapit ng maabo. Kahit isa sa kanilang malapit na kapitbahay, walang lumapit at nagbigay ng simpatya. Normal lamang na tila walang nangyari sa lugar. Naisip ni Amboy na baka hindi napansin ng mga ito ang naganap sa pamilya dahil ilang ektarya ng lupa ang pagitan ng bawat tahanan. Labis na dalamhati ang sinapit ng bata. Halo-halo ang pakiramdam. Matinding lungkot, kawalan ng pag-asa at pangungulila. Pumasok ito ng tahanan sa pag-aakalang pagnanakaw lamang ang dahilan ng mga salarin. Subalit ni isa sa mga gamit ay wala namang nawala. Hindi din nagalaw ang maliit na silid. Ngunit may mga bakas ng putik sa sahig. Sinubukan niyang puntahan ang pinakamalapit nilang kapitbahay. Ipinaalam niya ang sinapit ng pamilya. Subalit walang tumugon o kahit makitaan man lamang ng pagkagulat at pag-aalala. Nagtataka din ang bata dahil ang mga kilos ng mga ito tila hindi kilala si Amboy. "Pakiusap po. Humihingi po ako ng tulong. Ang mga magulang at kapatid ko, pati si Lola, pinagpapatay po silang lahat. Paniwalaan niyo naman ako." Wika ni Amboy. Pero imbis na sumagot ang mga ito, pumasok pa sila sa loob ng tahanan at pinagsarahan siya ng pinto. Narinig pa niya ang pag-uusap sa loob. Boses ng ama ng tahanan at sinabing, lahat ng miyembro ng pamilya ay dapat iwasan si Amboy. Nadismaya ang bata. Malungkot na umuwi at inisip na baka natatakot ang mga kapitbahay na madamay. Nagukay si Amboy para kahit papano ay mailibing ang mga kaanak. Mababaw lang sapagkat halos tupok naman ang mga ito. Pagkatapos nun, hinanda na ni Amboy ang mga kagamitan. Napili niyang umalis ng lugar upang umiwas sa mga susunod pang magaganap. Gabi na ng mga sandaling yun. Wala nang nararamdamang takot si Amboy habang binabaybay ang madilim na daan.
Dumaan siya sa maliit na sapa papunta sa bukid hanggang sa makahanap ng ligtas na lugar. Napapaligiran ito ng kakahuyan. May masisilungan na malayungib na ugat ng malaking punong kahoy. Dahil sa pagod, madaling nakatulog ang bata. Subalit sumama ang panahon at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sinuksok niya ang katawan sa ilalim ng ugat upang kahit papano ay hindi mabasa. Ngunit kahit anong tago ay nabasa pa rin siya. Kaya walang nagawa si Amboy kung hindi magtiis na lamang sa lamig. Hanggang sa may napansin siyang bagay na gumagalaw sa labas. Hindi niya maaninag kung ano yun. Huminto ito mismo sa tapat ng kinalalagyan. Dito niya napagtanto na isa itong tao. Nang dumungaw ito sa butas, natakot si Amboy nang makita ang pangit nitong mukha dahil sa dami ng balahibo sa pisngi. Hanggang sa, "Oh, nariyang ka lang pala. Humayo ka at basang-basa ka na sa tubig. Halika't sumama ka sa akin." wika ng matanda. Puno ng balbas at bigote ang mukha nito na tila ermitanyo. Ngunit may manipis na pangangatawan. Dahil maayos naman ang pakikitungo ng matanda, kagad itong sumunod at lumabas sa yungib. Hanggang sa tumuro ito sa isang banda. "Doon. Tumakbo ka doon. Naroon ang bahay ko. Dalhin at susunod ako. Isisilong ko lamang ang mga kambing ko doon sa unahan." Mungkahi ng matanda. Tumakbo ang bata papunta sa direksyong yun at nakita sa lugar ang maliit na kubo. Kinakapitan ito ng dalawang malalaking puno at nakaangat ang papag sa lupa. May maliit na beranda ang kubong yun. Doon muna sumilong si Amboy. Samantala, ilang sandali lang ay bumalik na ang matanda kasama ang mga kambing na basa sa ulan. Panay bitaw pa ito na mabigat na salita dahil hindi niya nailigpit ng mas maaga ang mga kambing. Sakitin ang mga ganitong hayop sa oras na mabasa. Mawalang galang na po. May tao palang nakatira dito. Tsaka, paano niyo po ako nakita? Tanong ni Amboy. Napadaan ako doon sa unahan. Parang naglayas ka yata. Problemado yung itsura mo eh. Hinayaan lang naman kita na magtago sa ilalim ng puno. Kaso, nag-aalala ako nung umulan eh. Kaya ito, kasabay ng pagkuha ko ng kambing, dinaanan na din kita. Tawagin mo na lang akong Mang Tamyong. Matagal na ako dito. Nasanay na akong manirahan sa tahimik na lugar na ito. Ikaw ba dong? Anong nangyari at nadako ka rito, iho? Tugon ni Mang Tamyong. Kuwan po eh. Pinatay po yung mga magulang ko. Ako na lang po ang mag-isa. Natatakot po ako na baka pati ako patayin din nila. Wika ni Amboy. Nang marinig yun ng matanda, tila bigla itong nagalit at kitang-kita sa mukha ang matinding panggigigil. Naglakad dito sa gitna ng ulan at sumigaw. Nagtataka naman noon si Amboy kung bakit tila sobrang apektado ng matanda sa nangyari sa pamilya. Nakita niya pang umiiyak ito sa gitna ng ulan habang nakaluhod. Lumapit naman ang bata rito at sinabi, bakit po Mang Tamyong? Kakilala niyo po ba kami? Bakit po parang sobra din ang pagdadalamhati niyo sa nangyari? Tanong ni Amboy. Wala iho. May naaalala lang ako. Kapareha ng sinapit mo. Ganon din ang nangyari sa pamilya ko. Kaya yun, ganon na lamang kalakas ang epekto sa akin ng mga salaysay mo. Bumalik ka na sa kubo. Ba't ka pa sumunod?
Sige na. Tugon ng matanda. Pagkabalik ni Amboy sa kubo, nanatili pa rin si Mang Tamyong doon sa labas. May pagtatakamang naglalaro sa isipan. Hinayaan na lamang niya ito. Humupa na ang ulan ngunit hindi na nakabalik pa sa pagtulog si Amboy. Pabalik-balik sa isipan ng bata ang sinapit ng pamilya. Habang si Mang Tamyong naman, tila abala at may kinukuha sa loob ng tahanan. Ngunit hindi niya naman alam kung ano. Basta kahoy at botelya na may lamang kulay itim. Nilapag pa ito sa gilid ni Amboy at ilang sandali lang. Nagpaalam sa kanya ang matanda. Sinabing baka umagahin siya ng balik. Mang Tamyong, saan po ba kayo pupunta? Ayos lang po ba na ako lang mag-isa dito? Tanong ni Amboy. Huwag mo nang intindihin kung saan ako pupunta. Siguradong hindi ka rin naman pamilyar. Tsaka ayos lang yan. Ligtas ka dito sa pamamahay ko. Matulog ka na at malapit ng magmadaling araw. Sige na. Tugon ni Mang Tamyong. Tumango na lamang si Amboy. Ngunit hindi na muli pang nakatulog. Hanggang sa sumapit na lamang ang umaga. Hindi pa rin dumadating si Mang Tamyong. Gutom na ang bata. Naglibot si Amboy sa lugar. Puro gubat lang at wala ni isang kapitbahay na makikita. Dahil sa gutom, naghalungkat si Amboy sa abuhan na nasa likod ng kubo. May nakita siyang maliit na kaldero at pagbukas niya doon. Ganun na lamang ang pagkagulat ng bata nang makita ang lamang karne na tila pinaksiw. Inamoy niya yun, ngunit hindi pa naman panis. Kaya dali-dali itong kinain ng bata. Sarap na sarap si Amboy habang nilalantakan ng karne. Halos maubos niya ang laman ng maliit na kaldero. Ilang sandali pa dumating na si Mang Tamyong. Tila may mabigat na problema dahil bagsak ang muka. Nagulat ito nang makitang hawak ni Amboy ang maliit na kaldero. Galit itong lumapit sa kanya at tinitigan ang bata sa mata. Mang Tamyong, pasensya na po kayo. Gutom na po talaga ako. Kaya ito, kumain po ako. Yan tuloy halos wala na pong naiwan para sa inyo. Wika ni Amboy. Hindi ako galit dahil kumain ka. Nagagalit ako dahil kinain mo ang hindi dapat. Tugon ni Mang Tamyong. Bakit po? Masarap naman po yun at hindi pa panis Muling tanong ng bata. Ngunit hindi na nagsalita pa si Mang Tamyong. Umiling lamang ito at kinuha ang mga alagang kambing. Pagkabalik ng tahanan, tinuturing siya ng matanda na malapit na kaanak. Maraming mga payo at pagpapaintindi na mahalaga ang buhay. Masayagot kasama kita. Hayaan mo. Mabibigyan din ng katarungan ng kamatayan ng pamilya mo. Teka, apo na lamang ang tatawag ko sa iyo ha. Araw-araw kitang gagabayan. Lalaki kang tama at magkakaroon ka ng masayang buhay. Ako ang papalit sa pangungulila mo sa mga magulang mo. Pero isa lang ang gusto kong mangyari. Susundin mo lahat ng mga ipag-uutos ko. Hindi lamang sa mga gawain, sa halip sa mga magandang moral, sa kung ano ang tama at mali. Pagsasalaysay ni Mang Tamyong. Sa 2 araw na pananatili ng bata sa lugar, ramdam niya ang pagmamahal ni Mang Tamyong sa kanya. Kung alagaan pa siya nito ay halos kapareha kung papaano siya alagaan ng ina. Pati na rin ang mga mata nito kung paano tumingin. May pagkasingkit at kumikipat palagi ang isang mata na tila may diferensya. Ngunit habang tumatagal, namumuo sa isip ni Amboy ang katauhan ni Mang Tamyong.
Napapatanong siya sa sarili kung sino ang mga kamag-anak at kapamilya ng matanda. Ni minsan ay hindi binanggit ni Mang Tamyong ang patungkol sa sarili. Sa tuwing nagtatanong naman si Amboy, palagi nitong nililihis ang usapan. Dahil dito, hindi na mapakali si Amboy. Gusto niyang malaman ang totoong pagkatao ni Mang Tamyong at kung bakit nito napiling manirahan sa gubat. Natural lang naman sa edad ni Amboy na magbato ng mga katanungan na kailangan ng kasagutan. Isang araw, nagpaalam sa kanya ang matanda. Aalis ito ng tahanan at bukas na babalik. Medyo nagtaka noon si Amboy at kahina-hinala ang kilos ni Mang Tamyong. May mga hinanda muna ito bago umalis. May dala itong bote na may mga tangkay. 2 bilog na perlas na maitim na sinlaki lamang ng kalamansi. Pagkaalis na matanda, hindi napigilan ni Amboy na mag-usisa. Palihim niyang sinunda ng matanda ngunit nakapagtatakang. Umuwi ka na at huwag ka nang sumunod sa akin. Malapit nang gumabi po. Sige na, huwag ka nang magtago dyan at nararamdaman kita. Wika ni Mang Tamyong. Napilitang magpakita si Amboy at nagdahilan. Sinabi ng bata na nais niya lamang malaman kung ano ang mga ginagawa ng matanda sa tuwing umaalis. Pero hindi na nagsalita si Mang Tamyong. Nagpatuloy na ito sa paglalakad. Ngunit sumunod pa rin si Amboy. Pinagalitan siya nito ng paulit-ulit at pinapabalik sa tahanan. Ngunit hindi nakikinig si Amboy. Pinairal niya noon ang katigasan ng ulo. Galit na si Mang Tamyong. Panay na ang bigkas na mabigat na salita at pinapabalik talaga si Amboy. Hanggang sa bigla na lamang huminto si Mang Tamyong. O siya, sige. Umupo ka riyan at may sasabihin ako sa iyo. Merong mas malalim na dahilan ng pagkamatay ng lahat ng kaanak mo. Hindi mo lang alam, Amboy, pero kinakatakutan ng pamilya mo. Alam ng mga tao sa lugar nyo na mangkukulam at aswang ang angkan mo. Pero kailanman, hindi sila nangahamak ng mabubuting tao at salip. Mga abusado lamang ang punteriya. Wika ni Mang Tamyong. Nang marinig ito ni Amboy, biglang nagbago ang daloy ng pag-iisip ng bata. Maraming katanungan na pumapasok sa isipan, kasabay ng pangingilabot. Sa pagpapatuloy ni Mang Tamyong, ayon dito, malakas ang hinala niya na ang pumatay sa mga magulang ni Amboy. Napag-utusan lang. Inalam ng matanda ang sitwasyon nang puntahan niya ang lugar. Para kahit papano, kilala niya ang mga taong dapat singilin sa nagawang kasamaan. Ngunit wala ni isa ang nakakakilala sa mga pumaslang. Pero may pinaghihinalaan akong kapitbahay nyo. Masyadong mayabang kung magsalita eh. Mabuti daw at magagaling ang kinuha niya mga tao. Pero hindi nadali ang bata. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Maaaring ang kapitbahay niyong yon ang dahilan kung bakit pinagpapaslang ang pamilya niyo. Ang batang tinutukoy niya, walang iba kundi ikaw. wika ni Mang Tamyong. Kagad namang nagtanong si Amboy kung saan banda nakatira ang tinutukoy ni Mang Tamyong. Sa gawing kanluran, sa kalsada banda. Sa pagkakaalam ko, may kaya ang mga taong yon. Tugon ng matanda. Ganun po ba? Papatayin ko siya. Pati ang buong pamilya niya. Papatayin ko. Nga po pala Mang Tamyong. Bakit ganun lang po ang pagmamalasakit niyo sa akin? At parang kayo pa ang naghahanap sa mga salarin. Tanong ng bata. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Amboy nang sabihin ni Mang Tamyong na, dahil miyembro ako ng pamilya ninyo,
Ako ang lolo mong matagal nang nagtatago dito sa lugar. Ako ang tatay ng nanay mo. Pinili kong magtago sa lugar na ito dahil gusto kong iiwas kayo sa gulo. Maraming galit sa akin noon dahil marami akong napatay na tao. Mga masasamang tao na namemerwisyo ng mga mangmang. Tugon ni Mang Tamyong. Ano po? Totoo po ba yung sinasabi ninyo? Lolo po talaga kita. Sa pagkakaalam ko, matagal na po kayong patay eh. Yan din yung palaging sinasabi sa akin ni Lola. Ako ang nagbungkahi noon na po. Dapat isipin ng mga taong patay na ako para humupa ang gulo at hindi na kayo madamay. Hindi ko alam kung bakit napunta ka dito. Mukhang sinadya ng tadhana. At ang pagalis ko ngayon, papatayin ko kung sino man ang sangkot sa pagpaslang sa pamilya natin. Tugon ni Mang Tamyong. Sasama po ako, Lolo. Sasama po ako. Wag na po. Huwag ka nang sumama dahil malalagay ka lamang sa peligro. Ako na lang, total kaya ko naman. Bahala po kayo. Basta sasama po ko. Kung ayaw nyo naman ituloy ang lakad nyo dahil sa akin, ako na po ang pupunta roon. Ay, o siya sige sumama ka. Pero wag na wag kang lalapit kung saan may mga kalaban. Magtago ka hanggat makakaya mo. Sige po. Gagawin ko yon. Teka, ano naman po ang gagawin ninyo? Paano po natin sila mauubos? Tanong ni Amboy. Ngunit hindi na nagsalita ang matanda. Nagsimula na itong maglakad habang si Amboy naman abot langit ang kaba dahil nailalarawan na niya sa isipan ang mangyayari. Walang dala na kahit anong sandata si Mang Tamyong. Maliban pa dyan, halata na mahina na ang katawan. Nang makababa sila ng lugar, itinuro ng lolo kung saang bahay ang tinutumbok niya. Itinuro din ito kung saan magtatago si Amboy. Hindi kumikibo ang bata at tila hihiwalay ang kaluluwa sa katawan sa sobrang takot. Ilang sandali pa, bigla na lamang may kinuha si Mang Tamyong sa bulsa at isinubo. Ito yung perlas na kulay itim. Binuksan naman ito ang botelya at ininom ang laman. Napatakip ng ilong si Amboy dahil sa kakaibang amoy. Tila medesinang halaman, pero may halong bulok na laman. Nagsasalita ito ng katagan at tila tunog kuliglig. Hanggang sa napaatras si Amboy dahil sa biglaang paglagutok ng katawan ng lolo. Iba't ibang posisyon. Nagkabali-bali ang mga paa, kamay pati na ang ulo. Unti-unting nangingitim ang balat hanggang sa naging nakakatakot na elemento. Tao ang katawan. Ngunit may ulo ng aso at may pakpak ng panike. Kaya ako galit nang kainin mo ang laman ng kaldero. Karne yon ng tao, apo. Gabunan ang angka natin, Amboy. Ikaw na lang at ako ang naiwan. Wika ni Mang Tamyong. Naglakad na ito papunta doon sa bahay. Naiwan lang sa lupa ang ilang gamit. Yung tangkay, botelya at yung bilog na itim na perlas. Habang si Amboy naman alinsunod sa mga sinabi ng matanda. Pumunta siya sa sinabi nito kung saan siya magtatago. Bitbit niya ang mga gamit ng lolo. Bigla na lamang pumasok sa isipan na inumin din ang laman nito at isubo ang isa pang bilog na bagay. Hanggang sa ginawa nga yun ni Amboy. Dahil sa pag-aakalang magiging katulad din siya ng matanda. Upang makipaghiganti siya sa humamak sa kanilang pamilya. Tiniis ni Amboy ang kakaibang lasa. Madulas at uminit ang sikmura ng bata.
Tila nalasing si Amboy at kumalat ang init mula sa sikmura hanggang sa buong katawan. May nakita siyang mga tao sa bandang kalsada. Dito nagpantig ang tenga ni Amboy dahil ang mga taong ito, walang iba kundi ang mga taong nakita niya noon na pumaslang sa pamilya. Galit na galit si Amboy at sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nilapitan ang mga ito. Ngunit napansin ng bata na tila natatakot ang mga ito sa kanya habang papalapit siya sa kinaroroonan. Labis itong pinagtaka ng bata. Bakit sila natatakot samantalang bata lang naman siya? Ngunit doon niya lamang napagtanto. Aswang! Aswang pare! Aswang yun nasa harapan natin! Teka, Aswaga! Aswaga yan pare! wika ng mga ito. Bumunot pa ng baril ang dalawang tao at pinaputukan si Amboy. Hindi iniinda ng bata ang tama ng bala. Ramdam niya ang pamamanhid ngunit hindi ito naging hadlang upang hindi niya ituloy ang paglapit sa dalawa. Dito lamang napagtanto ni Amboy na tuluyan na siyang naging aswang nang hindi namamalayan. Akmang susunggaban na niya ang isa. Ngunit bigla na lang may umatake sa mga ito. Kitang-kita ni Amboy ang pagkawasak-wasak na mga katawan habang isa-isang natutumba. Ano pang ginagawa mo? Hindi ka nakikinig sa akin. At ngayon uminom ka pa ng sumpa. Wika ni Mang Tamyong. Sila mga taong pumaslang sa nanay at tatay ko. Pati sa mga kapatid ko at kay Lola. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Tugon ni Amboy. Umalis na tayo dito. Hindi na ituloy ni Mang Tamyong ang sasabihin. Paano yung nakatira sa bahay? Di ba papatayin mo ang nakatira dyan? Wika ni Amboy. Tapos na. Isa na lang ang pinatay ko. Kung sino ang mismong ugat sa pagpaslang ng pamilya natin. Tugon ng matanda. Mabilis na binalikan ni Amboy ang mga gamit na naiwan. Yung bote at ilang tangkay. Hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit sobrang bilis niya at malakas ang pangangatawan. Pagkapa niya sa mga tama ng bala, wala man lamang kahit kaunting sugat. Tila naghihilom ng kusa ang mga ito. Ngunit sa kabila ng lahat, gumaan ang pakiramdam ng bata. Bagaman natuklasan ni Amboy na lolo niya si Mang Tamyong at aswang ang angkan, masaya ito dahil kahit papano, may natira pa sa kanyang kapamilya. Nang makarating sa tahanan, pinagalitan ng matanda si Amboy. Nasaan yung tao na sila ngunit ang boses ng lolo ay tunog gasgas pa rin. Nabigyan nga ng hustisya ang pagkamatay nila. Pero nagpakita ka naman. Paano kung may nakapansin na ibang tao? Di mas lalong liliit ang mundo mo katulad ko. Wika ni Mang Tamyong. Pasensya na po lolo. Hindi ko lang po napigilan ang sarili ko ano ba yung laman ng bote at yung sinubo nyo? Para po ba yan maging aswang? Tanong ni Amboy. Yung isinubo ko, anting-anting na trabong ko. Mabisa sa panlilinlang. Pagiging mabangis at hindi makakaramdam ng awa. At yun pa lang ang unang beses kong isinubo dahil gusto kong ipadama sa kanila ang walang awang pagpatay. Ang masaklap. Hindi na mailuluwa pa maliban na lang kung mamamatay ako. At yung tangkay naman, nagbabaka sakali lang ako na baka may tangan ng kalaban. Gagamitin ko sana yun sa pagbasag ng lakas nila. Kaso mga normal na tao lang pala. At ang laman ng bote ay sumpa. Para magising ang pagiging aswang ko. Matanda na ako't hindi katulad dati na kaya kong maging aswang nang hindi kinakailangan ito. At ikaw,
Imbes na maging normal lamang dapat, pinukaw mo pa ang sarili mo. Alam mo bang ayaw kong maging gabunan ka? Bagaman nasa dugo mo ito. Paano na yan? Hindi na mapipigilan ang pagiging aswang mo. Lente ka talagang bata ka, oo. Naging panatag ako dahil magiging normal ka. Pero ngayon, binigyan mo pa ako ng problema. Tugon ni Mang Tamyong. Hindi na nakapagsalita pa ang bata. Bagaman mali ang ginawa, pero hindi ito pinagsisisihan ni Amboy. Lumipas ang maraming araw, buwan at taon. Nanatili lamang si Amboy sa bukid kasama ang lolo. Hanggang sa umabot ng maraming taon na namatay rin ang matanda. Katulad ng sinabi ni Mang Tamyong, naluwan nito ang tinatawag niyang trabungko. Napag-isip-isip niya rin na maluluwa niya ang nalunok sa oras na dumating ang kanyang kamatayan. Ang kakayanan ni Amboy, bagaman galing sa kasamaan ay ginamit niya sa kabutihan. Lahat ng mga mapanlinlang na tao, abusado at ilan pang mapang-alipusta, tinumba lahat ni Amboy. At lahat ng napapatay niya, ito ang nagiging palipas gutom ng aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang DM. Walang eksaktong taon. Oton, Iloilo. Ayon sa kwento, bata pa lamang siya ay meron ng kakaibang katangian si DM. Sinasabi ng nakararami na may kabal ito mula sa pagkasilang pa lamang. Kaya naman kakaibang tapang ang pinapamalas ng bata. Matalino at palaging sumasali sa kahit anong aktibidad. Kaya palagi itong nangunguna sa alinmang sasalihang patimpalak o maging sa mga klase. Napakaswerte naman natin na si DM ang naging anak natin. Pero madalas, napapaisip ako kung ano kaya ang kahinaang merong ang batang yan. Wika ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Odit. Oo nga, Odit eh. Napakaswerte natin pero pansin mo ba sa anak natin? Ni minsan hindi nagkaroon ng kaibigan. Masaya naman ako sa kung anong narating niya. Pero ni minsan, hindi ko siya nakitang nakatawa o nakangiti man lang. Tugon ng ama na tawagin na lang natin sa pangalang Pablito. Masyadong nakasentro ang bata sa kung ano ang gusto niya. Kaya siguro ganyan. Hayaan na lang natin, Pablito. Ang importante maayos ang lagay niya. Muling wika ni Nanay Odit. Lumipas ang mga taon at natapos sa kursong parmasista ang binata. Dahil sa pangunguna sa pagkuha ng kabuang pagsusulit, madaming kumukuha at nag-aalok sa kanya ng magandang pwesto sa kanilang kumpanya. Ngunit mautak ang binata sa pagpili ng lugar. Hindi niya basta pinapasukan kung alam niyang dehado siya o kaya na may mababa ang sahod. Isang sikat na butika ang nag-alok sa kanya ng magandang pwesto. Sa pagkagalak ay hindi na nagdalawang isip si DM at kagad itong tinanggap. Pagkalipas ng ilang buwan, maraming mga kasamahan ang nainggit sa kanya. Hindi naman ito pala kaibigan at nakatutok lamang sa trabaho. Marami sa mga kasama niya ang hindi natutuwa sa pag-uugaling meron ang binata. Habang tumatagal, mas tumataas pa ang posisyon kaya mas lalong sumasama ang pakikitungo niya sa mga kasama. Maging ang mga magulang ay hindi na niya nirerespeto. Aba anak, parang lumalala yata yung angas mo ah. May sakit ka ba? Nanay mo ko DM, hindi ibang tao. Kung makasagot ka parang hindi kita anak ah. Inuunawa kita dahil iniisip kong pagod ka lang. Pero bakit ganyan? Sumusobra ka na yata. Wika ni Nanay Odit. Di ba?
Ikaw naman ang nagsabi na maging matapang ako at hindi matakot na maghayag ng saloobin ko. Nagpapakatotoo lang ako, Nay. Tugon ni DM. Aba, wala ka ng respeto sa amin ng nanay mo. Tandaan mo, dadating ang araw na aanhihin mo yung pag-uugaling meron ka. Wika ni Tatay Pablito. Tumigil na nga kayo. Pasalamat nga kayo at binubuhay ko kayo eh. Kung hindi nyo na matiis ang ugali ko, magsilayas na lang kayo dito. Muling tugon ni DM, sabay talikod sa mga magulang. Napailing ang dalawang matanda sa sinabi ng anak. Nang tagpong yun, napagpasyahan nilang iwanan si DM. Hindi ito dahil galit, kundi gusto nilang matuto si DM. Pupunta muna ang dalawa sa bahay ng kapatid sa probinsya. Pagkagising ng binata, nakalis na ang mga magulang. Hindi naman niya ito alintana bagkus tila wala lang sa kanya ang lahat. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalong lumala ang ugali ng binata. May mga araw pa na may dinuduro siyang tao. Halos araw-araw ay merong taong sisirain dahil lamang sa konting problema. Isa sa mga kasamahan niya sa trabaho na tawagin na lang natin sa pangalang Ana. Simpleng probinsyana na gagawin ang lahat para sa magulang na may sakit. Halos hatiin ito ang katawan sa iba't ibang trabahong pinapasukan. Madalas itong pagalitan ni DM dahil sa mga hindi inaasahang problema sa prohibisyon. Sir, pasensya na po kayo. Binilang ko naman po yan ng mabuti. Kung meron mang pong mali, uulitin ko na lang po. Wika ni Ana. Napakabobo mo naman, Ana. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi ganito? Mula ngayon, ayoko nang makita yung pagmumukha mo dito. Kuha mo? Wala kang silbi. Wika ni DM. Sir, wag naman pong ganyan. Ako na lang po ang inaasahan ng pamilya ko. Napakahirap na pong kumuha ng trabaho ngayon. Bigyan niyo po ako ng huling. Naputol ang pagsasalita ni Ana. Guard, ilabas niyo nga to. Wag niyo nang papapasukin dito yan, ha? Sigaw ni DM. Hindi na malaman ni Ana ang gagawin ng mga oras na yon. Lalo pat may sakit ang ama. Habang palabas ng parma, magkahalong luha at galit ang nararamdaman ng dalaga dahil sa malupit na kasama. Habang naglalakad, dumilim ang paningin nito dahil sa sama ng loob. Bumubuhos ang luhang pilit niyang nilalaban ng huwag pumatak. Sa paglalakad ni Ana, may kung anong umuudyok sa kanya na puntahan ng kilalang mambabarang sa lugar. Dahil sa galit, hindi na napigil ng dalaga ang sarili. Dinala siya ng mga paa sa isang lugar kung nasaan si Aling Rosalinda. Takbuhan ito ng mga babaeng ayaw ng pinagbubuntis, mga taong gustong magpagawa ng gayuma, mga taong may gustong ipabarang. Hindi niya kontrol ang sarili ng mga oras na yun. Basta lamang niyang nararamdaman na makaganti sa kasama na nag-alipusta sa kanya. Anong magandang hangin ang nagdala sa'yo dito, iha? Magpapalaglag ka ba? Halika't pumasok ka sa loob. Wika ni Aling Rosalinda. Magandang hapon ho. Hindi ako buntis, Ale. May nais lang ho akong pagawa sa inyo. Tugon ni Ana. Sige, pumasok ka at maraming tiktik sa lugar. Dito mo na ikwento ang lahat. Ale, marunong po kayong mambarang. Gusto ko po sanang pahirapan ng husto ang taong. Napatigil si Ana. Hindi man lang natapos ang pagsasalita. Muli itong napahagulgol. Habang hirap sa pagsasalita dahil sa sama ng loob,
pinilit niyang isaad sa mambabarang ang nangyari. Habang pinapakinggan nito ang problema ni Ana, napagtanto niya na kailangan nga ng tulong ng dalaga. Ilang minuto lang ang makalipas nang matapos ito sa pagsasalaysay. O sige, ibigay mo sa akin ang pangalan niya. Mahalagang gamit na ginagamit araw-araw at bigyan mo ko ng kahit isang hibla lamang ng buhok niya. Nang masagawa ko na ang gusto mong mangyari, dalhin mo dito sa Biyernes ng gabi. Samahan mo na rin ng litrato. Wika ni Aling Rosalinda. Sige ho, yun lang po ba lahat? Magkano po ang ibabayad ko? Tanong ni Ana. Kaya mo bang ibayad ang kaluluwa mo sa demonyo? Kasi kung kaya mo, kahit wag mo na akong bayaran, bibigyan kita ng ilang araw para makapag-isip. Hindi madali ang gagawin natin, kaya ihanda mo ang sarili mo, iya. Tugon ni Aling Rosalinda. Umuwi si Ana na malalim ang pag-iisip. Halos mag-aalas 8 pa lamang na makarating siya sa tahanan. Pagbukas ng pinto, nasilayan niya ang rason kung bakit siya nagtatrabaho at kung bakit pilit niyang nilalabanan ang nasirang trabaho. Habang nakasilip sa kinaroroonan ng ama na nakaratay, kasama ng ina na nakatulog na sa pagbabantay sa asawa, hindi naman naiwasan ng dalaga na tumulo ang luha. Hindi siya pwedeng mawala ng trabaho, lalo na sa ganung sitwasyon. Hinayaan na lamang niya ang mga magulang na makapagpahinga. Dumiretso na ito papasok sa sariling silid. Doon ibinuhos ang lahat ng sama ng loob. Sinusumpa niya na gagawin ang lahat upang makagante. Maaga pa lamang ay bumalik na sa parma si Ana para sana kunin ang huling sahod at mga kagamitan. Manong Sekyo, sandali lang po ko. Hindi naman ako magtatagal eh. May kukunin lang ho ako. Pakiusap po. Hinila niyo lang po ko kahapon eh. Naiwan ko po dito ang mga gamit ko. Kukunin ko lang po at uuwi na rin. Wika ni Ana. Bilisan mo lang. Ayaw ko pang matanggal sa trabaho. Pakiusap, huwag ka na sanang gumawa pa ng gulo ah. Tugon ng gwardya. Ako pa talaga ang gumagawa ng gulo? Bulong ni Ana sa sarili. Nagmamadaling pinuntahan ni Ana ang mga kagamitan. Alam niya na imposibleng makakuha siya ng buhok. Kaya kinuha niya kahit anong mga gamit na pag-aari ni DM na makita niya. Natuwa ito nang madako sa isang parte ng parma kung saan naglalagay ng mga kaarawan ng bawat empleyado. Kalakip doon ay mga nakadikit na litrato. Walang pagdadalawang isip na kinuha kagad ni Ana ang litrato ni DM. Palingalinga pa ito sa paligid dahil baka may taong makakita. Ilang minuto lang ang lumipas ay umalis na siya sa lugar. Dala ng pagmamadali, hindi niya napansing papasok na si DM nang bigla silang nagkabanggaan. Naningkit ang mga mata ng binata at bigla na lamang sinampal si Ana. Sa pagkagulat, walang ano-ano'y hinablot ng dalaga ang buhok. Mas napadali sa kanya ang pagkuha ng bagay para sa gagawing ritual na pagbarang. Inawat sila ng gwardya at bago pa man kumalas ang pagsabunot niya sa binata, nakangisi pa ng nakakaloko si Ana habang inilalayo ang sarili sa lugar. Tandaan mo ang pagmumukhang ito. Pagbabayaran mo ang lahat ng kalupitan mo. Sisingilin kita sa mga pinagagawa mo. Tandaan mo yan. Banta ni Ana. Aba, kasalanan ko pang bobo ka. Yan ang problema eh. Ipapasa niyo pa yung kahinaan niyo sa iba. Pweh. Tugon ni DM.
Hindi na ito pinansin pa ni Ana at nagmamadali ng umalis. Nanginginig pa din ang katawan ng dalaga habang naglalakad. Umuwi muna si Ana sa tahanan. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga magulang na pinagkukunan niya ng lakas para sa gawain. Nang mga araw na yon, desidido na siyang ituloy ang barang, lalo pat kumpleto na ang mga bagay na kailangan niya. Nilagay niya sa loob ng maliit na kahon ng mga hibla na nakuha kay DM, kasabay ng mga litrato at gamit na pagmamay-ari nito. Kinabukasan araw ng Biyernes, pumunta si Ana sa bahay ng mambabarang. Wala na talagang ibang nasa isip si Ana ng mga oras na yon. Nilalamon na ito ng galit sa tuwing maaalala ang kalupitan ni DM. Sigurado ka na ba sa gagawin natin? Alalahanin mo, kaluluwa mo ang iaalay natin sa demonyo. Pero kung babayaran mo ko sa tamang presyo, hindi ka na maghihirap. Ako na mismo ang gagawa ng paraan. Tanong ni Aling Rosalinda. Pasensya na po kayo. Wala po talaga akong pera eh. Kaya kahit ano pong gagawin ninyo, papayag po ko. Siguraduhin mo lang po na tatalab sa kanya at maghihirap siya ng gusto. Tugon ni Ana. Kung yan ang pasya mo, sige magsisimula na tayo. Wala na tong atrasan at lalong huwag kang panghihinaan ng loob. Akin na lahat ng hiningi ko sa iyo at isulat mo sa papel ang buong pangalan ng babarangin. Wika ni Aling Rosalinda. Ngumisi ang alin nang makita na kumpleto ang mga pinakuha niya. Gumuhit ito ng malaking bilog habang nagbibigkas ng mga kataga. Kasabay ng mga pagbigkas ay pagsindi ng mga kandilang gagamitin sa pambabarang. Nasa gilid lamang si Ana habang nagmamasid sa mga ginagawa ng matanda. Nilatag sa gitna ng bilog ang litrato ni DM, kasama ng pangalan na nakasulat sa maliit na papel. Habang may kung anong mga katagang sinasambit, unti-unti namang nauupos ang kandila. Paulit-ulit din itong sinasambit ang mga orasyong pambarang. Minuto lang ang nakalipas. Sa kalagitnaan ng ginagawang ritual, hinawakan ang kamay ni Ana at biglang sinugatan. Hinihipan niya ng malakas na proteksyon ng dalaga habang ang patak ng dugo sa kamay tumutulo mismo sa loob ng ginawang bilog. Tiniis ni Ana ang hapde. Nawala na ito sa sarili. Hindi niya alam na yon ang umpisa ng pag-aalay ng kaluluwa niya sa demonyo. Halos buong oras nila itong ginawa. Hindi pa nakontento ang Alice sa ginawa at kumuha pa ito ng isang alupihan na alaga sa isang garapon. Pinakawalan sa ritual na ginawa. Naramdaman ni Ana na sobrang init ng paligid. Ngunit biglang may kung anong liwanag na nagmumula sa bilog. Nararamdaman noon ng dalaga na ganap na ang ginawa. Umihip naman ang usal ng matanda pang tapos sa ginawang ritual. Minuto lamang ang nakalipas nang nagsalita ang ale. May mga ipapagawa ako sa iyo para maprotektahan mo ang iyong sarili. Ilang araw mula ngayon, mag-uumpisa ng maminsala ang ginawa natin. Kaya ihanda mo ang sarili mo sa mangyayari. Sundin mo lang ako para matipensahan mo ang iyong sarili laban sa kung anuman ang balik ng barang. Wika ni Aling Rosalinda. Maraming salamat po. Matanong ko lang kayo, Aling Rosalinda. Mabubuhay pa naman siya, no? Tama? Tugon ni Ana. Depende kung tatanggapin ng katawan niya ang sumpa o kung makakatagpo siya ng magaling na manggagamot para magkalas ng sumpa. Sa ngayon, mag-iingat ka, iha.
Wika ng matanda. Binigyan niya ng maliit na salapi ang matanda bilang pasasalamat sa pagtulong nito sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Nakahanap naman si Ana ng bagong papasukan. Pilit niyang kinalimutan ang mga nangyari. Ngunit hindi siya pinapatahimik lalo pat gabi-gabi itong nananaginip ng kakaiba. Sa kabilang banda naman, ilang gabi na ding walang maayos na tulog si DM. Wala siyang kamalay-malay sa nangyayari sa kanya. Umaga kinabukasan, tila may kung anong mga nakakapasong bagay na dumadampi sa balat na nagdudulot ng pinsala. Maging ang buo niyang katawan ay napuno na ng hindi malamang sugat. Hindi din siya makabangon dala ng panghihina ng katawan. Ilang araw na din itong hindi nakapasok sa trabaho. Sinusubukan naman niyang pumasok. Ngunit tila lantang gulay lamang ito. At ang mas masaklap, unti-unti nang nakikita ng iba ang malaking pagbabago. Hanggang sa tuluyang hindi na ito nakapasok sa trabaho. Buong buhay ni DM ay wala siyang kinakatakutan. Ngunit noong mga oras na yun, halos pinagsakluban ng kung anong takot ang puso. Naalala niya ang mga pinagagawa niya maging ang mga magulang na ginawa niya ng hindi maganda. Hinanap niya ang mga ito. Lalo na nang makita niya sa salamin na tila ibang tao na ang nakikita. Kahit sobrang mapagmalaki si DM, pinili niyang puntahan ang probinsya ng mga magulang. Sobrang hirap na naging biyahe ng binata dahil halos lahat na makakatabi niya ay umiilag sa kanya. Napakabaho ng amoy na nagmumula sa katawan ng binata. Ilang oras din ang naging biyahe hanggang sa maabot ang isang liblib na lugar sa Iloilo. Kahit papano, alam naman niya kung saan matatagpuan ang mga magulang. Hapon na nang makarating siya sa lugar. Sakay ng tricycle, ibinaba siya sa mismong bahay na kinaroroonan ng mga magulang. Pagkababa pa lamang ng binata, nakita niyang nakupo sa beranda ang mga ito. DM, anong nangyari sa'yo, anak? Halos hindi makapagsalita si Nanay Odette nang makita ang nangyari sa anak. Ano ba yung sinasabi mo, Odette? Hindi yan si DM. Kita mo namang napakatanda na ng itsura niyan. Saka hindi yun naaabot dito. Tugon ni Tatay Pablito. Nay, ako po ito. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na po kaya ang nangyayari sa akin. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Pagmamakaawa ni DM sa mga magulang. Nilapitan ito ng ina. Dito niya mas malinaw na nakita ang mga sunog sa balat ni DM. Maging ang itsura ng anak ay nagbago. Na tila nang galing sa hukay maging ang amoy. Kailangan nating humanap na magaling na albularyo. Hindi ito basta sakit lang. Huwag mong mamasamain, anak, pero baka hindi natiis na mga nakapaligid sa iyo ang ugali mo. Maging kami ng nanay mo. Hindi na din natiis ang ugali mo kaya umalis na lamang kami ng bahay. Sana, maging tanda na ito sa iyo, anak. Wika ni Tatay Pablito. Tama na yan. Madali na't pakitawag na si Mang Doming. Pablito, pakiusap. Huwag muna ngayon yung mga pinagsasabi mo. Kailangan ng tulong ng anak natin. Sige na, Aayusin ko na muna ang paglalatagan natin sa kanya. Tugon ni Nanay Odette. Habang hinihintay ang pagbalik ng asawa, minabuti na muna ng ina na ayusin ang anak. Tinulungan niya itong magpalit ng damit. Halos maiyak si Nanay Odette nang makita ang kabuuan ng katawan ng anak na tila mga sugat na galing sa pagkapaso. At ang mas malala pa, tila may gumagalaw sa loob ng mga sugat. Ilang minuto pang nakalipas, dumating na ang asawa kasama si Mang Doming. Napabigkas pa ito ng mahabaging langit nang makita ang kalagayan ng binata. Wala nang sinayang na oras ang albularyo
Barang ang tumama sa anak ninyo. Pablito, kumuha ka ng bawat lagyan mo ng malakas na apoy. Isa-isa nating susunugin ang alaga ng bruha. Utos ni Mang Doming. Bago nagsimula ang matanda na hawakan ng binata, nagusal muna ito ng pangproteksyon sa sarili maging sa buong tahanan. Nagdasal siya ng mataimtim bago nagsagawa ng ritual. Kumuha si Mang Doming ng malinis na tela. Nilagyan ng langis at ginamit na panghaplas. Halos buong katawan ay hinaplasan ng albularyo. Tinawag niya ang ama ng binata upang may tagahawak ng baong may apoy. Habang iniisa-isa niyang pinapalabas ang mga alaga ng bruha. Malakas ang kapit ng sumpang ito. Malaki siguro ang pagkakasala mo sa taong gumawa. Ganun pa man, makakaya ko itong kalasin sa katawan mo. Pero nasa sayo kung ibabalik ba natin sa kabilang panig ang ginawa nila. Wika ni Mang Doming. Tumutulo ang luha ni DM habang nakikinig sa salita ng albularyo. Sa dami ng ginawa niya ng masama, napagtanto niya na kulang pa ang nangyari sa kanya bilang kaparusahan. Ramdam niya ang sakit habang may dinudukot sa mga sugat niya ang albularyo. Dinidiretso ito sa baga upang hindi na makapaminsala pa. Habang sinasagawa yun ng manggagamot, umiihip ito ng malakas na usal pang depensa lalo pat ramdam niya ang bigat ng pakiramdam sa tuwing may mahuhugot na alupihan. Paunti-unti, hanggang sa natanggal na niya lahat ng mga insekto. Gusto mo bang gumante? Kaya nating ibalik sa kanya ang ginawa niya sa'yo. Pero nasa sayo pa rin ang pagpapasya. Sa ngayon, iho, hindi pa ganap ang paggaling mo. Kailangan pa nating obserbahan ang mga lumalabas sa katawan mo. Wika ng albularyo. Wag na po. Batid ko pong marami akong nagawang pagkakasala sa iba. Maraming galit sa akin kaya hindi na po ako gaganti. Ang gusto ko na lang po, Mang Doming, gumaling po ako. Tugon ni DM. Napabuntong hininga ang manggagamot at ginawa ang kagustuhan ng binata. Halos ilang oras din bago natapos ang ginagawang gamutan. Bago pa man umalis ang manggagamot, nagbilin ito ng mga dasal pang proteksyon sa buong tahanan lalo na kay DM. Dagdag pa ng matanda, hindi gaano kalala ang ginawang pinsala sa kanya. Nais lamang ng bruha na bigyan siya ng leksyon. Ayon pa kay Mang Doming, nakakamatay ito kung hindi naagapan kaagad ang mga pinsala. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya dahil naging maayos na ang lagay ng binata. Mula noong gumaling si DM, hindi na siya muling bumalik pa sa syudad. Dala marahil na mga pilat sa balat. Naging marka ito ng pagiging masama ng ugali. Hindi man maipaliwanag ng siyensya ngunit nag-iwan ng aral ang naging karanasan. Nang tamaan siya ng barang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.